Narinig mo na ba ang tungkol sa kuta ng mga aswang sa Cavite? Ako si Miguel Rivera, isang dokumentaristang matagal nang sumusunod sa mga kwento ng kababalaghan sa Pilipinas. Sa episode na ito, susubukan nating tuklasin ang isa sa mga pinakakinatatakutang alamat sa Luzon, ang sinasabing kuta ng mga aswang sa lalawigan ng Cavite. Mula sa mga madidilim na kagubatan hanggang sa mga baryong balot ng takot at bulung-bulungan, marami ang naniniwala na may lugar sa Cavite na hindi basta-basta mapupuntahan. Isang lugar na pinamumugaran ng nilalang na matagal ng bahagi ng ating panitikan, sining at takot ang aswang. Pero totoo nga ba ito? O isa lang itong kwento para takutin ang mga bata? Ito ang kwento na pinamagatang Kuta ng Mga Aswang sa Cavite Horror Story. Bago tayo tumungo sa ating kwento, maaari bang i-like mo ang video? I-share ito sa mga kaibigan mo na mahilig sa mga kwentong misteryo at katatakutan. Mag-comment ka na rin ng mga karanasan mong hindi mo maipaliwanag. At mag-subscribe ka sa ating channel para sa mga susunod nating mga kwento at dokumentaryo. Kabanata 1. Ang Aswang, Halimaw ng Alamat. Pagbabalik sa pinagmulan. Sa kalawakan ng ating kasaysayang pangkamalayan, walang nilalang na mas nakaukit sa takot ng mga Pilipino kaysa sa aswang. Hindi ito simpleng kwento ng mga matatanda para takutin ang mga bata. Ito ay mas malalim pa, isang bahagi ng aming kaluluwa bilang lahi, isang salamin ng aming mga panginginig sa dilim. Noong unang panahon, bago pa man dumating ang mga Kastila sa ating kapuluan, kilala na ng mga ninuno natin ang mga nilalang na ito. Sa mga sinaunang barangay ng Visayas at Luzon, ang mga babaylan at albularyo ay nagsasalaysay ng mga kwento tungkol sa mga taong may kakayahang magbago ng anyo. Hindi sila mga demonyo mula sa ibang mundo, sila ay tao rin dati, ngunit nawala na sa landas ng kabutihan. Ang aswang, ayon sa mga matandang salaysay, ay hindi ipinanganak bilang halimaw. Sila ay naging ganoon dahil sa malaking pagkakamali, sa masasakit na karanasan, o sa paghahanap ng kapangyarihan na hindi nila dapat hinahanap. May mga nagsasabing ang unang aswang ay isang babaeng naulila ng maaga na sa sobrang lungkot ay nakipagtipan sa mga nilalang ng kadiliman. May iba namang nagsasabing mga sundalong hindi nakauwi mula sa labanan na sa gutom at takot ay naging hayop. Sa bawat baryo, may sariling bersyon ng kwento. Sa Siquijor, kilala nila ang mga mambabarang na nakakagawa ng mga kapangyarihang nakamamatay. Sa Iloilo, may mga salaysay tungkol sa mga tao na umaakyat sa bubong para kainin ang mga sanggol. Sa Batangas naman, ang mga tikbalang at aswang ay parang magkakapatid na mga nilalang ng gabi. Ang aswang sa imahinasyon ng bayan. Ngunit ano nga ba talaga ang aswang? Hindi ito isang uri lamang ng nilalang. Parang isang pamilya sila na may iba't ibang kasapi. Bawat isa may sariling kakayahan at pamamaraan ng pangangatawan. Ang pinakakilala sa kanila ay ang manananggal, ang babaeng kalahating katawan na lumilipad sa gabi para hanapin ang mga buntis.
Maririnig mo raw ang tunog ng kanyang pakpak na parang mababang ungol ng hangin. Kapag malapit na siya, unti-unting humihina ang tunog, ngunit kapag malayo, mas malakas. Ito ang palatandaan na kailangan mong magtago. May tikbalang din na aswang ang mga nilalang na kalahating kabayo, kalahating tao. Sila ang mga gumagala sa mga daan-daanan sa gabi. Nilalito ang mga naglalakbay. Maraming naliligaw dahil sa kanila at hindi na nakakauuwi sa kanilang mga pamilya. Ang sigbin naman ay parang isang malaking aso, ngunit naglalakad paatras. Sila ang mga tagahukay ng mga patay sa libingan. Mahilig silang kumain ng mga buto at utak ng mga bangkay. Sa Cebu, maraming nagsasabing nakakita ng ganito, lalo na sa mga panahong may namatay sa baryo. Pero ang pinakakinatatakutan ay ang mga aswang na nakakagaya sa itsura ng mga tao. Pwede silang maging kapitbahay mo, kaibigan mo, o kahit miyembro ng inyong pamilya. Maririnig mo lang na aswang sila kapag may nangyaring hindi karaniwan biglang pagkakasakit ng mga bata, pagkawala ng mga hayop o mga kakaibang tunog sa gabi. Ang ugnayan sa Cavite. Paano naman narating ng mga kwentong ito ang Cavite? Ang lalawigan na ito ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas. Dito naganap ang himagsikan laban sa mga Kastila. Dito rin lumaki ang mga bayaning tulad ni Aguinaldo at Bonifacio. Ngunit sa likod ng mga heroikong kwento, may nakatagong mga salaysay na hindi gaanong binabanggit sa mga aklat ng kasaysayan. Noong panahon ng giyera, maraming lugar sa Cavite ang naging saksi ng mga patayan at kaguluhan. Ang mga gubat at bundok ay naging taguan ng mga rebelde, ngunit hindi lang sila ang nagtago doon. Ayon sa mga matandang residente ng lalawigan, may mga lugar na hindi nila mapupuntahan dahil may mga naninirahan doon na hindi mo dapat guluhin. Sa mga lumang mapa ng Cavite, makikita mo ang mga lugar na walang pangalan, mga bahaging gubat na tila sadyang hindi nilalagyan ng mga mangangalay. Sa isa sa mga lugar na ito, sa silangang bahagi ng lalawigan, makikita mo ang isang mataas na burol na pinalilibutan ng makakapal na puno. Sa tuktok nito, ayon sa mga matanda, may lumang gusali ang tinatawag nilang kuta ng mga aswang. Hindi ito binuo ng mga tao sa kasalukuyan. Ang mga bato nito ay mas matanda pa sa mga gusaling Espanyol. May mga markang hindi mo makikita sa ibang lugar. At ang pinakanakakatakot, walang sino mang nakalapit doon na nakauwing ligtas at walang bago sa isipan. Sa mga dekadang lumipas, ang mga residente ng mga kalapit na baryo ay natutong umiwas sa lugar na iyon. Hindi nila dinudumihan ang hangin sa pamamagitan ng pagsasalita tungkol dito ng walang kaukulang respeto. At lalo na sa mga gabi na buwan ay bilog, walang sino man sa kanila ang lalabas ng tahanan. Ngunit habang tumatagal, mas maraming mga tao ang nalilito. May mga bagong dating sa baryo na hindi nakakaalam ng mga kwento. May mga turistang naghahanap ng adventure. At may mga tao tulad ko, mga dokumentaristang gustong malaman ang totoo sa likod ng mga alamat. Kaya't narito tayo ngayon, handa bang tuklasin ang mga lihim ng kuta ng mga aswang sa Cavite? Kabanata 2. Ang kuta, lihim sa loob ng gubat. Pagpunta sa lokasyon.
Ika-3 ng umaga nang ako ay umalis mula sa Maynila. Ang destinasyon ko ay isang maliit na baryo sa silangang Cavite na hindi mo mahahanap sa mga karaniwang mapa. Kailangan mong dumaan sa ilang kalsadang hindi pa tuluyang naging semento, tapos sa isang bundok na daan na puro buhangin at bato. Sa loob ng 3 oras na pagmamaneho, unti-unting nawawala ang mga tunog ng syudad. Walang mga jeep, walang mga bus, walang mga motor na tumutunog. Ang maririnig mo na lang ay ang paghihip ng hangin sa mga dahon ng puno at ang munting tunog ng inyong makina. Pagdating ko sa baryo, napansin ko kaagad na kakaiba ang pakiramdam. Hindi ko alam kung dahil ba sa init ng araw o sa kung ano, pero may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang may nakamasid sa iyo. Pero kapag lumingon ka, walang nakikita. Ang mga bahay sa baryo ay hindi gaanong marami. Mga 10 o 15 tahanan lang nakatayo sa mataas na bahagi ng bundok. Bawat bahay ay may malaking bakod at napapansin mo na may mga nakasabit na mga gamit sa mga pinto at bintana, mga krupes, rosaryo, at mga kung ano-ano pang anting-anting. Lumapit ako sa unang bahay na nakita ko. May isang matandang lalaki na nakaupo sa bamboo chair sa labas. Siya si Mang Polonio, 78 taong gulang at nakatira sa baryo simula pa noong siya ay bata. Magandang umaga po, bati ko sa kanya. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa bago sumagot. Magandang umaga rin. Taga saan ka, anak? Mula po sa Maynila. Dokumentarista po ako. Nagsasaliksik tungkol sa mga alamat dito sa lugar ninyo. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Mang Polonio. Parang may nakita siyang multo. Alamat? Anong alamat? Yung tungkol po sa kuta ng mga aswang. Tumayo siya mula sa upuan at lumingon-lingon sa paligid. Huwag kang magsasalita ng malakas tungkol dyan, anak. Hindi mo alam kung sino ang nakakaring. Naupo siya ulit at tinignan ako ng masinsinan. Huwag kang pupunta roon ng mag-isa, lalo na kung buwan ay bilog. Marami nang nawala sa lugar na iyon. Hindi mo alam kung ano ang pwedeng mangyari sa iyo. Mga kwento ng mga nawawala. Ayon kay Mang Polonio, ang mga kwento tungkol sa kuta ay hindi nagsimula kamakailan lang. Mula pa noong siya ay bata, naririnig na niya ang mga salaysay tungkol sa mga taong naglaho sa lugar na iyon. Noong dekada 60, kwento niya, may grupo ng mga sundalong Hapon na nakita naming tumungo sa direksyon ng bundok na iyon. Sila ay mga natirang soldiers mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na hindi pa umuwi sa Japan. Baka naman naliligaw sila o naghahanap ng tulong. Tumigil siya saglit at sumimsim ng tubig sa baso na nasa tabi niya. Pero hindi na sila lumabas, anak. Naghintay kami ng ilang araw, pero wala. Pagkatapos ng isang linggo, may mga lokal na hunter na nag-volunteer na hanapin sila. Pero pagbalik nila, wala rin silang nahanap. Walang bakas ng mga tao, walang mga gamit, wala kahit katiting. Pero ang pinakakakaiba, tuloy niya, ay ang mga kwento ng mga hunter. Sabi nila, habang nasa loob sila ng gubat, parang may mga mata na nakatingin sa kanila. Hindi nila makita kung sino, pero ramdam nila na binabantayan sila. At may mga tunog din daw na hindi karaniwang maririnig mo sa gubat, parang mga tao na nag-uusap, pero hindi mo maintindihan ang mga salita.
Hindi lang mga sundalo ang nawawala. Ayon kay Mang Polonio, sa loob ng 50 taon, may mga 9 na kaso ng mga taong hindi na umuwi pagkatapos nilang tumungo sa direksyon ng kuta. Meron kaming kapitbahay dati, si Kuya Eddie. Mahilig siyang mangaso ng mga birds sa gubat. Isang Sabado ng umaga, nagsabi siya na pupunta siya sa gubat para maghanap ng mga wild chicken. Hindi na siya umuwi. Hinanap namin siya ng ilang araw, pero wala kaming nakita. Ang nakita lang namin ay ang kanyang shotgun nakahagis sa tabi ng isang malaking puno. Pero siya mismo, wala. Ang pinakabago, ayon sa kanya, ay isang grupo ng mga college students na nag-camping sa lugar nung nakaraang taon. 3 lalaki, 2 babae. Sinabi nila sa amin na mag-e-explore sila ng bundok. Pinapaalala namin sa kanila na huwag masyadong malayo, pero hindi nila pinakinggan. Pagkagising namin kinabukasan, wala na ang kanilang mga tent. Parang hindi naman sila nag-camp sa lugar. Mga iba't ibang patotoo. Hindi si Mang Polonio lang ang may mga kwentong ganito. Lumapit din ako kay Aling Mercy, isang 65 taong gulang na babae na nakatira sa kabilang dulo ng baryo. Ang kanyang bahay ay mas malapit sa gubat at ayon sa kanya, mas marami siyang naranasang kakaiba. Isang gabi noong nakaraang buwan, kwento niya habang nagluluto ng kanyang almusal. Nagising ako dahil may narinig akong tunog sa labas. Parang may naglalakad sa paligid ng bahay. Akala ko burglar, kaya kumuha ako ng stick at lumapit sa bintana. Tumigil siya sa pagluluto at tiningnan ako. Pero anak, ang nakita ko ay hindi tao. May anino sa bintana, matangkad at payat. Pero ang ulo niya ay hindi normal. Parang may mga sungay o kung ano. At ang pinakakinakatakot, amoy dugo ang hangin. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung amoy. Pero sobrang tapang na parang may nakatambak na karne sa labas. Ano po ang ginawa ninyo? Nagtago ako sa ilalim ng kama at nagdasal hanggang umaga. Pagsilip ko sa bintana nang sumarap ng araw, wala namang nakikita. Walang bakas na may dumaan, walang dugo, wala. Pero hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan yung amoy na iyon. Si Aling Mercy ay hindi lang nakakita ng kakaibang nilalang. Ayon sa kanya, may mga gabi na naririnig niya ang mga tawag ng kanyang pangalan mula sa gubat. Madalas, mga 12:00 ng gabi, maririnig mo ang boses na tumatawag sa iyo. Parang pamilyar yung boses, parang kakilala mo. Pero alam mo namang hindi mo dapat pansinin. Sabi ng mga matatanda, kapag sinagot mo yung tawag, lalo ka nilang hihingin. Nakausap ko rin si Kuya Ben, isang 45 taong gulang na construction worker na nag-work sa kalapit na bayan. Ayon sa kanya, may mga panahong nakakakita siya ng mga mata sa madilim na bahagi ng gubat habang pauwi siya mula sa trabaho. Lalo na kapag walang buwan, sabi niya. Habang nagmamaneho ako sa motor, nakikita ko sa peripheral vision ko ang mga mata na nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong klase ng hayop iyon, pero mas malaki kaysa sa normal na aso o pusa at hindi ito gumagalaw. Parang statue na nakatitig lang sa iyo. Minsan naman, tuloy ni Kuya Ben, nakikita ko ang mga anino na tumatakbo sa gitna ng mga puno. Mabilis silang gumagalaw,
Hindi mo makikita ng maayos, pero ramdam mo na may mga nilalang na kasama mo sa daan. Ang mga kwentong ito ay hindi mga isolated cases. Halos lahat ng mga residente sa baryo ay may sariling karanasan o alam ang karanasan ng kanilang mga kapitbahay. At ang lahat ng mga ito ay connected sa iisang lugar, ang bundok kung saan nakatayo ang kuta ng mga aswang. Kabanata 3. Mga patotoo ng kasalukuyan. Panayam sa mga lokal. Sa ikalawang araw ng aking pananatili sa baryo, mas marami akong nakausapang mga residente. Ang kanilang mga kwento ay nagbibigay ng mas malaking larawan tungkol sa lugar na pinag-uusapan namin. Lumapit ako kay Tatay Nonoy, isang 82 taong gulang na pinakamatatanda sa baryo. Nakaupo siya sa ilalim ng malaking balete tree sa gitna ng komunidad, gumagawa ng mga basket mula sa bamboo. Tatay, pwede po ba nating pag-usapan ng tungkol sa bundok na iyon? Tanong ko habang tumuturo sa direksyon ng gubat. Tiningnan niya ako saglit, tapos naglabas siya ng isang maliit na kwintas mula sa bulsa niya. Ang kwintas ay gawa sa maliit na supot na naglalaman ng asin at mga butil ng bawang. Anak, sabi niya, lahat kami rito may ganito. Hindi mo alam kung kailan ka bibisitahin ng nilalang. Pero bago tayo mag-usap tungkol sa lugar na iyon, kailangan mong intindihin na ang mga salita natin ay may kapangyarihan. Ang mga nilalang na iyon ay nakakaring at minsan gumaganti kapag narinig nila na pinag-uusapan sila. Ipinakita niya sa akin ang kwintas. Ito ay ginawa ng aming mga ninuno. Ang asin ay para malaman mo kung may kakaibang nilalang sa paligid mo. Kapag naging mainit ang asin, ibig sabihin, malapit na sila. Ang bawang naman ay para sa proteksyon. Hindi sila makakalapit sa iyo ng sobra kapag may dala kang bawang. Totoo po ba na may nakakita na sa kuta mismo? Umiling si Tatay Nonoy. Walang nakapunta doon na nakabalik para magkwento. Pero merong mga nakakita sa lugar na iyon mula sa malayo. Ako mismo, noong ako ay nasa edad mo pa, nakita ko ang gusali mula sa kabilang bundok. Tinuro niya ang isang mataas na bundok sa hindi kalayuan. Mula roon, makikita mo ang tuktok ng kuta, lalo na kapag umaga at may kasamang haze sa hangin. Pero ang nakikita mo ay hindi ordinaryong gusali. May mga liwanag na lumilikaw sa paligid nito at minsan may mga nilalang na lumalabas-masok. Anong uri ng nilalang? Hindi ko masabi ng sigurado. Malayo kasi. Pero yung mga nilalang na yon ay hindi gumagalaw tulad ng mga tao. Mas mabilis sila at minsan parang lumilipad. Takot na binalot ng tradisyon. Sa loob ng 3 araw na aking pananatili sa baryo, napansin ko ang mga kakaibang gawi ng mga residente. May mga tradisyon sila na hindi mo makikita sa ibang lugar. Una, walang sino man sa kanila ang lumalabas ng gabi pagkatapos ng 6:00. Kahit may mga emergency o importanteng gawain, hinihintay nila ang umaga bago sila lumabas ng bahay. Bakit po ganyan? Tanong ko kay Aling Rosa, isang 50 taong gulang na namamahala sa small sari-sari store sa baryo. Anak, ang gabi ay hindi para sa mga tao. Yan ang oras ng mga nilalang na hindi mo dapat makasalubong. Sa aming lugar, lahat ng masasamang nangyayari ay nagsisimula sa gabi. Pangalawa,
Bawat bahay ay may mga espesyal na ritual tuwing gabi. Bago matulog, sinisindihan nila ang mga kandila sa kanilang mga altar. Binubuhusan ng tubig ang mga sulok ng bahay at binabasa ang mga orasyon na natutunan nila mula sa kanilang mga magulang. Hindi ito tungkol sa relihiyon lang, paliwanag ni Mang Tony, isang 60 taong gumalang informal leader ng komunidad. Ito ay tungkol sa proteksyon. Ang mga nilalang na iyon ay natatakot sa mga blessing at sa holy water, kaya ginagawa namin ito araw-araw para masiguro namin na ligtas kami. Pangatlo, may special na signal sila kapag may naramdamang kakaiba. Kapag may nakakita o nakaramdam ng hindi normal na bagay, tutugtog sila ng bell na nakasabit sa gitna ng baryo. Ang tunog ng bell ay sign na lahat ay dapat bumalik sa kanilang mga bahay at huwag nang lumabas. Ilang beses na rin namin nagagamit ang bell na iyan, kwento ni Aling Rosa. Lalo na kapag may nakakita ng mga mata sa gubat o naririnig ang mga kakaibang tunog. Mas mabuting mag-ingat kaysa magkaroon ng problema. Siyensya at lohika. Hindi lahat ng mga residente ay handang maniwala sa mga supernatural na explanations. Nakausap ko si Ma'am Liza, isang 35 taong gulang na guro sa elementary school ng baryo. Ayon sa kanya, may mga logical na rason sa likod ng mga kakaibang pangyayari. Hindi ako nagsasabing hindi totoo ang mga naramdaman ng mga tao, sabi niya habang nag-aayos ng mga papel sa kanyang desk. Pero dapat nating tingnan din ang scientific explanation. Ang lugar na ito ay may mahusay na kasaysayan. Maraming namatay dito dahil sa giyera, sa sakuna, sa mga aksidente. Pwedeng ang mga kwento ay bunga ng collective trauma ng komunidad. Ayon sa kanya, ang mga nawawalang tao ay maaaring dahil sa natural na panganib sa gubat, mga wild animals, mga maaaring pagkahulog sa mga cliff, o pagkaligaw sa mga hindi pa fully explored na bahagi ng bundok. At ang mga nakikita nilang kakaibang nilalang, tuloy niya, pwedeng mga shadows lang na hindi nila naintindihan dahil sa takot, o kaya mga hayop na hindi nila familiar. May mga endangered species dito sa Cavite na hindi natin nakikita sa ibang lugar. Pero kahit na logical ang kanyang explanation, napansin ko na si Ma'am Liza ay sumusunod pa rin sa mga traditions ng baryo. Hindi siya lumalabas ng gabi, may anting-anting din siya, at nakikita ko rin na nagdadasal siya bago matulog. Mas mabuting maging safe kaysa sorry, sabi niya nang tanungin ko siya tungkol dito. Kahit hindi ako fully naniniwala sa mga nilalang, respeto ko pa rin ang beliefs ng komunidad. At sa totoo lang, may mga bagay na hindi mo kayang i-explain kahit gaano ka pa ka-educated. Nakausap ko rin si Dr. Santos, isang veterinarian na madalas mag-visit sa baryo para sa mga alagang hayop ng mga residente. Ayon sa kanya, may mga kakaibang pattern ang mga animals sa lugar. Ang mga aso dito ay mas aggressive kaysa sa mga aso sa ibang lugar, observation niya. Lalo na kapag gabi, parang may nakikita o naririnig sila na hindi natin nakikita. At ang mga birds, hindi sila tumitigil sa mataas na parte ng bundok. Parang may area na ayaw nilang lapitan. Maaari din itong natural instinct ng mga animals, dagdag niya. Pero ang pattern ay consistent. Hindi ito isolated cases. Sa kabila ng mga scientific explanations,
hindi pa rin matatawaran ang impact ng mga kwento sa daily life ng mga residente. Ang takot ay nasa kanilang mga mata at ang respeto sa mga nilalang ay parte na ng kanilang kultura. Kabanata 4. Pamana ng Alamat. Ang kwento. Bilang pamana. Sa aking 3 gabi sa baryo, nakausap ko si Lola Esther, isang 88 taong gulang na pinakamatatandang babae sa komunidad. Nakaupo kami sa kanyang malaking sala, napapalibutan ng mga lumang larawan ng kanyang pamilya at mga religious icons. "Anak," sabi niya habang hinahawi ang kanyang gray na buhok, "ang mga kwentong ito ay hindi lang basta takot. Ito ay kasaysayan namin. Ito ay paraan namin para maaalala ang mga naranasan ng aming mga ninuno." Ayon kay Lola Esther, ang alamat ng kuta ng mga aswang ay may mga roots na umaabot pa sa pre-colonial times. Bago pa raw dumating ang mga Espanyol, may tribe na nakatira sa lugar na iyon. Ang tribe na ito ay may special na connection sa mga spirits ng kalikasan. Ang mga ninuno namin ay may mga kakayahang hindi makikita sa ordinary na tao, kwento niya. May mga healers, may mga makakausap ng mga spirits, may mga nakakakita ng future. Pero may mga miyembro din ng tribe na naging masama. Ang mga ito ay naging mga aswang. Sa panahon ng Spanish colonization, ang mga Espanyol ay nagtayo ng mga missions sa lugar. Pero ang mga missionary ay hindi natagal. Ayon sa mga kwento, ang mga aswang ay kumain sa kanila. Kaya't ang mga Espanyol ay nag-decide na iwanan ang lugar at hindi na bumalik. Ang kuta, sabi ni Lola Esther, ay hindi ginawa ng mga tao. Ito ay ginawa ng mga spirits para sa mga aswang. Ito ang kanilang tahanan, ang kanilang stronghold, at hanggang ngayon, naninirahan pa rin sila doon. Ang mga kwento ay hindi lang about mga aswang. Ito ay tungkol sa pagkakaisa ng komunidad sa harap ng panganib. Ang mga traditions na ginagawa nila ay hindi lang para sa proteksyon, kundi para din sa pagpapanatili ng kanilang culture at identity. Kapag nawala na ang mga kwentong ito, sabi niya, mawawala na rin ang aming kultura. Ang mga kabataan ngayon ay hindi na masyadong naniniwala. Pero ang mga alamat na ito ay nagpapaalala sa amin kung sino kami at saan kami nanggaling. Aswang sa kulturang popular. Ang alamat ng aswang ay hindi nanatiling nasa mga baryo lang. Sa loob ng mga dekada, naging bahagi ito ng Filipino popular culture. Mula sa mga pelikulang horror hanggang sa mga comics at TV shows, ang aswang ay patuloy na nabubuhay sa modernong mundo. Naalala ko ang mga pelikulang Shake, Rattle and Roll na ginawa simula pa noong 8 dekada. Ang mga ito ay nagdala ng mga alamat ng aswang sa mga taong nakatira sa syudad. Kahit na modern na ang setting, ang takot sa mga nilalang na ito ay nanatiling malakas. Sa mga modernong horror films tulad ng Tik-Tik, The Aswang Chronicles at Corazon, ang unang aswang, nakikita natin kung paano inadapt ang traditional na alamat sa contemporary storytelling. Ang mga pelikulang ito ay nagpapakita na ang aswang ay hindi lang historical figure, kundi living part pa rin ng aming kultura.
Sa internet, maraming mga blog at YouTube channels ang dedicated sa mga kwento ng aswang. May mga podcast din na nagfe-feature ng mga personal experiences ng mga tao. Ang mga ito ay nagpapakita na sa digital age, ang alamat ay mas lalong nagiging accessible sa mas maraming tao. Pero hindi lang sa entertainment nakikita ang influence ng aswang. Sa mga academic studies, ginagamit ang mga alamat na ito para unti-intindihin ang Filipino psychology, ang aming mga fears at ang aming mga coping mechanisms. May mga anthropologist na nagsasabing ang aswang ay representation ng mga social anxieties ng mga Pilipino. Ang fear of the unknown, ang takot sa mga outsiders, ang concern sa safety ng pamilya, lahat ng ito ay nare-reflect sa mga kwento ng aswang. Hindi matibag na paniniwala. Sa kabila ng modernisasyon at urbanisasyon, ang paniniwala sa aswang ay hindi natitinag. Sa mga rural areas lalo na, ang mga tradisyon ay patuloy na ginagawa at ipinapasa sa mga susunod na henerasyon. Nakausap ko si Ka Orly, isang 70 taong gulang na dating barangay captain ng lugar. Ayon sa kanya, kahit na may mga bagong teknolohiya na at mas maraming edukadong mga tao, hindi nawawala ang respeto sa mga alamat. Anak, sabi niya habang nag-aayos ng kanyang mga lambat, hindi mo kailangang makita para maniwala. Minsan ang hindi mo nakikita ay mas totoo pa sa mga nakikita mo. Ang mga nilalang na yan ay mas matanda pa sa atin, mas matalino pa sa atin. Kaya mas mabuting maniwala kaysa pagsisihan. Ayon sa kanya, may mga bagong incident pa rin na nangyayari sa lugar. Hindi lang mga lumang kwento ang mga naririnig nila. May mga bago ring mga karanasan na nagpapatunay na buhay pa rin ang mga nilalang sa kuta. Noong nakaraang buwan, kwento niya, may turista na dumating dito. Mga photographers daw na gusto mag-take ng pictures ng mga bundok. Sinabi namin sa kanila na huwag masyadong malapit sa gubat, pero hindi nila pinakinggan. Kinabukasan, nakita namin ang isa sa kanila na tumatakbo palabas ng gubat. Sobrang putla, parang nakakita ng multo. Sabi niya sa amin, may nakita siyang malaking nilalang na nakatayo sa gitna ng mga puno. Hindi raw tao, hindi rin hayop, parang kombinasyon ng dalawa. At ang pinakakatakot, tuloy ni Ka Orly, nakita niya raw na tinatawag siya ng nilalang. Hindi sa salita, pero sa isip niya, parang may boses na nagsasabi sa kanya na lumapit. Buti na lang at nakaalis siya kaagad. Ang photographer na iyon ay hindi na bumalik sa lugar, pero ang kwento niya ay naging dagdag na ebidensya para sa mga residente na ang mga nilalang sa kuta ay active pa rin. Kabanata 5. Ang paghahanap ay hindi tapos. Panawagan sa manonood. Sa aking huling araw sa baryo, nakatayo ako sa may entrance ng gubat na patungo sa kuta ng mga aswang. Hindi ako pumasok, hindi dahil takot ako, kundi dahil may respeto ako sa mga paniniwala ng mga taong nakatira dito. Pero habang nakatingin ako sa dilim ng gubat, hindi ko maiwasang mag-isip. Ako mismo, bilang dokumentarista, ay naiwanang may mga tanong na hindi nasagot. Totoo ba ang mga nilalang na ito? O mga produkto lang ba ito ng imagination at collective fear? Ang totoo, hindi ko alam.
At siguro, hindi ko na malalaman. Pero ang makikita ko sa mga mata ng mga residente ay hindi fake. Ang takot nila ay real. Ang mga traditions nila ay meaningful. At ang impact ng mga alamat sa kanilang buhay ay undeniable. Sa mundo na puno ng scientific explanations at logical thinking, may mga bagay pa rin na hindi natin kaya i-explain. May mga mystery pa rin na hindi natin kayang solusyonan gamit lang ang technology at education. Ang mga kwento ng aswang ay reminder sa atin na may mga aspects ng mundo na hindi natin fully naiintindihan, na may mga forces na mas malakas pa sa atin, na may mga nilalang na mas matanda pa sa aming civilization. Hindi ko sinasabing dapat tayong maniwala ng blindly sa lahat ng alamat. Pero dapat din nating respetuhin ang mga paniniwala ng iba, lalo na kung ang mga paniniwala na iyon ay may malalim na historical at cultural roots. Iba pang lokasyon. Ang Cavite ay hindi lang ang tanging lugar sa Pilipinas na may mga kwento tungkol sa aswang. Sa buong archipelago, may mga similar na alamat na nagkakaiba lang sa mga detalye, pero pareho ang core na elements. Sa Siquijor, kilala ang mga mambabarang na may kakayahang gumawa ng mga harmful spells. Sa Capiz naman, ang mga manananggal ay mas active daw kaysa sa ibang lugar. Sa Bataan, may mga kwento tungkol sa mga aswang na naging soldiers durante ng giyera. Ang pattern na ito ay nagpapakita na ang alamat ng aswang ay hindi isolated sa isang lugar lang. Ito ay national phenomenon na may local variations. Bawat region ay may sariling interpretation, pero ang basic fear at respect ay pareho. Matapos ang aking experience sa Cavite, plano kong mag-explore din ng mga kalapit na lugar na may similar na mga kwento. Ang Maragondon, Naik at Indang ay may mga residents din na nagsasabing may mga kakaibang nilalang sa kanilang mga bundok. Sa Maragondon, may kwento tungkol sa isang lumang simbahan na abandoned na. Ayon sa mga local, may mga aswang na nakatira sa ruins ng simbahan. Sa gabi, maririnig mo raw ang mga tunog na parang mga tao na nagdadasal. Pero kapag lapit ka, walang nakikita. Sa Naik naman, may alamat tungkol sa isang mataas na watchtower na ginawa daw ng mga aswang para bantayan ang mga tao sa ibaba. Ang mga fishermen sa lugar ay nagsasabing may mga mata na nakatingin sa kanila mula sa tower kapag dumadaan sila sa dagat sa gabi. Ang Indang ay may kwento tungkol sa mga aswang na naging mga mandirigma. Ayon sa alamat, may mga aswang na nakipaglaban sa mga Espanyol durante ng revolution. Pero pagkatapos ng giyera, hindi na sila bumalik sa kanilang human form. Nanatili silang mga nilalang ng gabi. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay ng broader picture tungkol sa presence ng mga aswang sa Cavite Province. Hindi ito random na mga isolated cases. May pattern, may connections, may network na mga alamat na nagkakabit-kabit sa buong lalawigan. Ang kwento ay patuloy. Ang alamat ng kuta ng mga aswang sa Cavite ay hindi nagtatapos sa mga kwentong narinig ko sa baryo. Ito ay living legend na patuloy na nabubuhay sa bawat generation. Sa mga kabataan ng baryo, nakikita ko pa rin ang mixture ng takot at curiosity.
May mga teenager na nagsasabing hindi sila naniniwala sa mga alamat. Pero kapag gabi na, hindi pa rin sila lumalabas ng bahay. May mga bata na nagtatanong sa mga lola nila tungkol sa mga nilalang. Pero takot pa rin silang marinig ang mga detalye. Ang social media ay naging bagong platform para sa mga alamat na ito. May mga Facebook groups na dedicated sa pag-share ng mga ghost stories at aswang encounters. May mga TikTok videos na nagfe-feature ng mga alleged sightings. May mga YouTube vlogs na nagtutungo sa mga haunted places para mag-investigate. Pero kahit na may technological advances, ang core ng mga alamat ay nanatiling pareho. Ang fear of the unknown, ang respect sa mga supernatural forces, ang importance ng community protection, lahat ng ito ay nananatiling relevant sa modern times. Ang mga traditions na ginagawa ng mga residente ay evolved na rin. May mga bagong rituals na incorporated ang modern elements, pero ang purpose ay pareho pa rin protection at community bonding. Halimbawa, sa baryo na pinuntahan ko, may bagong tradisyon sila tuwing Mayo. Ginagawa nila ang Araw ng Pag-alala, kung saan nagtitipon ng buong komunidad para mag-share ng mga stories tungkol sa mga nawawalang tao at para mag-pray para sa kanilang kaligtasan. Ito ay combination ng traditional beliefs at modern community activities. May mga bagong protection methods din sila. Bukod sa traditional na asin at bawang, gumagamit na rin sila ng mga modern na security measures tulad ng CCTV cameras at motion sensors. Pero ayon sa kanila, ang mga technological devices ay hindi sapat. Kailangan pa rin ng spiritual protection. Ang mga alamat ay naging inspirasyon din para sa mga local artists. May mga painters sa Cavite na ginagawa ang mga aswang as subjects ng kanilang mga artwork. May mga writers na nagsusulat ng mga modern na interpretations ng mga traditional stories. May mga musicians na gumagawa ng mga songs na inspired sa mga alamat. Sa education sector, may mga teachers na ginagamit ang mga alamat para magturo ng history at culture. Hindi para takutin ang mga bata, kundi para maintindihan nila ang kanilang roots at ang importance ng respecting other people's beliefs. Ang research community ay interested din sa mga alamat na ito. May mga ongoing studies tungkol sa psychological effects ng mga supernatural beliefs. May mga anthropological researches na nag-e-examine ng role ng mga alamat sa community building. May mga linguistic studies na nag-a-analyze ng evolution ng mga kwento across different regions. Pero sa kabila ng mga scientific approaches, ang mystery ay nanatiling mystery. Walang definitive proof na totoo ang mga aswang, pero walang din definitive proof na hindi sila totoo. Ang mga alamat ay nananatili sa gray area between belief at skepticism, between tradition at modernity, between fear at fascination. Sa dulo ng lahat, ang tanong ay hindi kung totoo ba ang mga aswang o hindi. Ang tanong ay kung ano ang ibig sabihin ng mga alamat na ito sa aming kultura, sa aming identity, at sa aming way of life as Filipinos. Ang kuta ng mga aswang sa Cavite ay simbol ng mga mysteries na hindi pa natin fully naiintindihan.
Ito ay reminder na sa mundo na puno ng answers, may mga questions pa rin na hindi natin kayang sagutin. Ito ay testament sa power ng imagination, sa strength ng community beliefs, at sa enduring nature ng our cultural heritage. Kaya't ang tanong sa inyo, ikaw ba naniniwala? Closing CTA. At sa muli, bago natin tapusin ang video, huwag kalimutan na i-like ang video, mag-comment ng inyong mga karanasan, at i-share ito sa pamilya o kaibigan ninyo na mahilig sa misteryo. At mag-subscribe ka na rin sa channel para sa mga kwentong aming itatampok na paniguradong magpapatindig ng inyong mga balahibo. Ito ang Salindilim, kung saan ang mga kwento ninyo ay aming isasalin sa dilim. Maraming salamat sa pakikinig. Paalala sa mga manonood. Ang dokumentaryong ito ay base sa mga tunay na panayam at field research na ginawa sa isang baryo sa Cavite. Ang mga pangalan ng mga residente ay binago para sa kanilang privacy at proteksyon. Ang mga detalye tungkol sa lokasyon ay hindi fully disclosed para maiwasan ang unnecessary attention sa lugar. Ang layunin ng dokumentaryong ito ay magbahagi ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino, hindi para mag-promote ng takot o superstition. Ang mga viewers ay hinihimok na mag-exercise ng critical thinking habang nagbabasa o nanonood ng mga content na tulad nito. Para sa mga may similar na karanasan o mga gustong magbahagi ng kanilang mga kwento, maaari kayong mag-send ng message sa aming channel. Ang lahat ng mga kwento ay treated with respect at confidentiality, hindi para mag-promote ng takot o superstition. Ang mga viewers ay hinihimok na mag-exercise ng critical thinking habang nagbabasa o nanonood ng mga content na tulad nito. Para sa mga may similar na karanasan o mga gustong magbahagi ng kanilang mga kwento, maaari kayong mag-send ng message sa aming channel. Ang lahat ng mga kwento ay treated with respect at confidentiality.